Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay August 17 na po, araw ng Monday. At ngayon ay patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at SK election, na alam naman po ng karamihan siguro na dyan po sa House of Representatives, maging dyan po sa Senado ay may mga nakapile na mga panukalang batas para yung schedule ng barangay at SK election na nakatakda sanang gawin ngayong November 2, 2026 ay gusto pong ilipat ng mga mambabatas patungo po sa November 2028, mga kababayan. Kaya ngayon po eksaktong 78 days bago po yung barangay at SK election. 78 days na lamang po, mga bayan, at eksaktong 42 days bago po yung filing ng Certificate of Candidacy. So dyan po tayo po-focus sa filing ng COC, mga kabayan, sapagkat sabi ko nga po kanina, 42 days na lamang po filing na ng Certificate of Candidacy. Kaya ang tanong natin, mga kabayan, may pangyayari ba sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas na kahit po nakapag-file na ng COC ay napuspon pa ito pong halalan? Yan po ang ating sasagutin ngayon, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayo, mga kababayan, na paki-likes nitong ating video at paki-share sa inyong mga kakilala, mga kamag-anak, mga kaibigan na tatakbo sa barangay at SK election, para sila po ay magkaroon din po ng kaalaman patungkol po sa mga halalan dito po sa atin pong bansang Pilipinas, lalong-lalo na itong nalalapit na barangay at SK election. At mag-subscribe na din po sa mga hindi pa nakasubscribe para maging updated po kayo sa mga usapin patungkol po sa barangay at SK election. So ito po yung ating tanong uulitin ko lamang po. Meron na bang pangyayari sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas na kahit nga po nakapag-file na ng kanilang Certificate of Candidacy ay napuspon pa rin, napuspon pa yun pong halalan kahit tapos nang makapag-file. So ito po, mga bayan, babasahin ko po sa inyo. Ito pong ating pong nakuha sa 8 sites. Meron sa Facebook, sa Instagram at iba't iba pa pong platforms. I-search ko lamang po ito sa Google, mga bayan. Ito po yung sagot. Oo, mayroon ng ilang beses na nangyari sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas na napuspon o naipagpaliban ang eleksyon kahit na nakapag-file na ng Certificate of Candidacy or COC ang mga kandidato. Madalas itong mangyari sa mga barangay and sangguniang kabataan elections or BSKE at sa mga lokal o regional na halalan dahil sa mga bagong batas na ipinapasa ng Kongreso o dahil sa utos ng Korte Suprema. Kagaya nga po ng nangyayari ngayon na mayroon na nga pong panukalang batas na gustong ipasa. Ito pong atin pong mga mambabatas na gusto po nilang ipagpaliban yun pong nakatakdang November 2, 2026 BSKE. So narito ang mga pangunahing halimbawa, may mga halimbawa po, mga bayan, sa kasaysayan kung saan nag-file na ng COC ngunit naipagpaliban pa rin ang halalan. Ito po, noong October 10, 2022, habang o pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 11935 na opisyal na nagpapaliban sa halalan patong Oktubre 2023 kahit nakapag-file na ang mga kandidato ng kanilang Certificate of Candidacy ay idineklara
ng COMELEC na bisa pa rin ang kanilang mga COC para sa bagong petsa ng halalan. Bagamat binuksan ulit ito para sa mga bagong gustong humabol bago ang October 2023. So meron pala mga bayan meron palang pangyayari sa kasaysayan ng atin pong halalan sa Pilipinas na kahit nga po nakapag-file na, ibig sabihin tapos na maghain ng kanilang kandidatura, Certificate of Candidacy, pero nung nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos, yun pong Republic Act number 11935 ay napuspon pa rin yung 2022 mga bayan. Pwede pa pala. Pero ang sabi dito mga bayan ay may bisa pa rin, may bisa pa rin yun pong mga ipinail nilang Certificate of Candidacy. Ibig sabihin ay pwede pang magamit, valid pa po yan sa susunod na halalan. Kasi from 2022, inilipat po nila ng 2023. Ibig sabihin, yung mga nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy noong 2022, ay valid pa pala yun. Pwede pa pala yung magamit sa kandidatura o sa pagtakbo po nila sa 2023. Pero nagbukas ulit yung COMELEC ng kanilang yung kanilang opisina sa mga maghain ng kanilang COC sa mga bagong kakandidato sa 2023 mga kababayan, o sa mga madadagdag na gustong tumakbo sa 2023 BSKE. So pwede pa pala mga kababayan yung inaalam lang po natin dito ay kung pwede pang mapuspon kahit nakapag-file na ng COC. So napakalinaw po ng sagot mga kababayan na pwede pa pala kahit sumapit na yung araw, yung oras, pagkakataon na yun nga po yung araw ng paghain ng Certificate of Candidacy. Kasi sabi po ng iba 43 days na lang o 42 days pagka sumapit na yung COC filing, wala na yan mga postponement bill na yan, wala na, tapos na yan kasi sumapit na yung filing ng COC. Hindi pala ganun mga bayan. Pwede pa palang mapuspon kahit nga po may nakahain na mga na COC ng mga kakandidato. So ibig sabihin mga bayan, hanggat hindi po sumasapit yung araw mismo ng halalan o eleksyon, ay huwag pong makampante yung mga kakandidato. Hanggat hindi sumasapit yung araw mismo, yung oras mismo ng eleksyon, ay pwede pa palang mapuspon yung BSKE sa pamamagitan ng isang permadong batas mula sa executive o sa atin pong Pangulo mga bayan, o kaya sa utos po ng Supreme Court. Okay, so sana ay naging maliwanag po para sa kaalaman po ng atin pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kakandidato sa barangay at SK election. So hanggat hindi po sumasapit yung araw ng halalan, ay pwede pa pong mapuspon yung BSKE pagka may batas na permado ng atin pong Pangulo. Pero as of now mga kabayan, yung umiiral po na batas ay yung Republic Act 12232 na permado ng atin pong Pangulo noong Agosto 13, 2025 pa. Yan po yung umiiral ngayon mga kabayan. Hanggat hindi po yan naamyendahan, hanggat hindi po o hanggat walang bagong batas na magpupuspon dito sa 2026 November to BSKE, the schedule of barangay and SK election is still November 2, 2026. So sana ay naging maliwanag po ito para sa kaalaman ng atin pong mga kababayan. Okay, so hanggang dito muna yung ating update mga idol at mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.